So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang nakita nyo, no? Yung nangyaring hearing kahapon doon sa TRICOM. At meron nga po tayong isang kaibigan, which is si Attorney Enzo Recto, na sa palagay ko, abay mukhang iniipit. Hindi lang po iniipit, mga minamahal, talagang literal na ginipit ng isang kongresistang pikon para sa aking opinion. So, alam nyo, pahiya siya dun sa part na gusto niyang i-cite and contempt itong si Attorney Enzo Recto, pero hindi pala siya miyembro ng naturang komite na yan. TRICOM yan, mga minamahal, pero hindi siya miyembro. Ngayon, ang sabi niya, pwede ba yun? Meron akong kaibigan dito na pwedeng maghain na lang ng motion, tapos siya na lang magpa-cite and contempt. Abay, ang nangyari, mga minamahal, walang pumayag. Walang umagri. So, sa madaling sabi, pahiya itong si attorney and aspirant candidate, 'di ba, for Senator Rodante Marcoleta. So, yung issue dito, mga minamahal, yan, talagang sinabun niya doon si Attorney Enzo Recto. Which is, para sa akin, valid naman yung reason ni Attorney Enzo. Kasi imagine as a vlogger, 'di ba? Gumagawa tayo ng content. Gaano na ba kadami yung videos ni Mima? Diba, humigit kumulang 2,000 na. 2 or 3,000. So, kahit nga din naman ako, pag tinanong ako, mabablangko din ako, hindi ko din masasagot yun. Bakit hindi ko masasagot? Kasi nga, ang dami ko nang ginawang content. Yung issue natin, yung mga recent. Diba, kung recent yung issue na tatanungin mo, walang problema, kaya nating masagot yan. Pero yung mga dati-dati na, diba, mga 4 months, 5 months ago, malabo na nating maalala yan at unless kung panoodin natin muli. So ngayon, ang pinanggigigilan ni Congressman Rodante Marcoleta is bakit daw po may panlilin lang. Fake news daw po itong si Attorney Enzo. So dapat sana, 'di ba, binigyan niya muna ng chance itong si attorney na magpaliwanag kung ano 'yun. Kasi pwedeng itukoy doon is yung patungkol sa INC na rally, pwedeng yun yung doon, yung tukuyin ni Attorney Enzo. Pero ngunit nga, sabi ko sa inyo, dahil as a content creator, araw-araw tayo nagko-content. Ako, gaano kadami yung content na nagagawa ko sa isang araw base sa aking opinion. 'Di ba? Yung mga opinionated commentaries ko, 3 or 5. 'Di ba? So, valid naman talaga yung reason na Attorney Enzo Recto na kung pwede, bigyan siya ng tsansa. Panoodin muli yung kanyang vlog. Abay, itong si Rodante Marcoleta talagang nanggigigil 'Di ba? So, para gusto niyang palabasin na yung mga vloggers talaga, mga fake news peddler. So, now, yung issue dito is yung patungkol sa panlilinlang. Which is, nung pinaliwanag naman, kasi buti pa si Dan Fernandez nakaintindi, binigyan niya ng chance itong si Attorney Enzo. So, hinanap ni Attorney Enzo yung content niya na yun. And then, I found out na yung title niya, diba, about sa panlilin lang, is yung pagiging statement kuno ni Rodante Marcoleta. Yung nakipag-handshake siya doon kay Leni Robredo. Ito pa ngayon basahin natin, mga minamahal. Ito yun yan, pakita ko sa inyo. Yan yun. Diba? So, sabi dito, ito yung post ni Marcoleta, reading from netizen reaction on my brief and casual meeting with former VP Leni after my trip to Sipocot, I now realize how really divided our people are. So reaching out to all our leaders can also be personal, our ability to show our humanity beyond the realm of politics. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begin with a handshake. So, yung komento ni Attorney Enzo, which is sabi niya nga, hindi ako magsosorry sa'yo kasi opinion ko yan. Pinagsosorry ni Rodante Marcoleta Hindi fake news yung ginawa mo, magsorry ka, which is yun yung hindi ginawa kahapon ni Attorney Enzo Recto. Sorry sir, yung sorry congressman, sorry attorney, pero hindi ako magsosorry. Kasi pag nagsorry nga naman, itong si Attorney Enzo Recto, parang papatunayan niya yung sarili niya na sinungaling siya, wala siyang credibility kung mag-content, hindi niya kayang panindigan. Now, pinanindigan ni Attorney Enzo Recto, sir, hindi talaga ako magsosorry, sa madaling sabi. Gusto siyang ipasite and contempt ni Rodante Marcoleta. Ngunit, ito yung twist. Hindi nga siya miyembro ng TRICOM. So, di ba, dahil hindi miyembro itong si Rodante Marcoleta ng TRICOM, hindi siya miyembro.
Abay, ang nangyari, kung po pwede, yung kaibigan niya na lang daw yung magpahain ng motion na ma-cite and contempt. Eh ngayon, mga minamahal, wala namang pumayag, walang umagri sa kanya, so doon pa lang pahiya. Now, going back dito sa ating topic, tama lang naman yung opinion ni Attorney Enzo. Which is, ano nga yung opinion na niya na huwag magpapalin lang. Kasi, imagine na, ngayon, di ba, yung mga nakaraan, handshake, di ba, pansinin nyo, nakikiride sa mga former public government official, which is, sabi niya, nagsisimula daw sa handshake, yung pagiging statesmanship. Well, opinion yun ni Attorney and Congressman Rodante Marcoleta. But opinion din yan ni Attorney Enzo. Yung opinion niya na huwag kayong magpapalin lang kasi tingnan nyo ngayon, identified itong si Rodante Marcoleta as miyembro na binuo ni former President Duterte. So, nakikita ninyo na sigaw ng unity, it begins with all unity, ganyan-ganyan. Pero yung mga kasamahan ni Attorney Rodante and Congressman Rodante Marcoleta, gusto ba ng unity? Di ba tingnan nyo yung kasamahan ni Attorney, walang, yung kasamahan ni Rodante Marcoleta, walang ibang ginawa kundi siraan si PBBM. Di ba, sirain ng administrasyon, yurakin, yung pamahalaan. Diba? So, pagiging ano ba yun? Pagiging unity ba yun? Diba? So, statesmanship ba yun? Kung tawagin. Now, mga minamahal, ito yung pinakamagandang magandang twist. Dahil kahit pinagsusorry ni Rodante Marcoleta, itong si Attorney Enzo, nanindigan. Yan yung gusto ko kay attorney, may paninindigan. Kasi kapag nag-sorry siya, papalabasin na ng mga DDS na walang paninindigan yung mga vloggers. So I think mga minamahal ang ang nagpatawag dyan si Marcoleta dito kay Attorney Enzo Recto. Pero sa akin naman po, nabanggit din kasi tayo Hindi man tayo minention. Alam ninyo yan, di ba? Nabanggit tayo kahapon doon sa TRICOM na katulad doon sa isang babaeng vloggers. Di ba? Na nakita yung billboard ko. Hindi talaga makamove on si Congressman Rodante Marcoleta. Ikaw na nagsabi na patawad mo na ako, di ba? Pero sabi ko naman sa aking sarili, bakit mo ko papatawarin? Wala naman akong ginawang kasalanan. Parang nakakababa sa feelings ko yun. Mga minamahal, sa pagkatao ko na papatawarin ako na in the first place, wala naman akong ginawang kasalanan sa'yo. So bakit mo ko papatawarin? Di ba? Parang ako pa yung nagmukhang may mali. Na in the first place, that's my opinion. Di ba kung hindi man ikaw yung nagpagawa nun, pero the way na nakita mo, the way na alam mo, the way na kinokontent ng SMNI, di ba bakit hindi mo kinall out? Ang linis-linis ng image ng INC, mababahiran lang ng dungis dahil sa tarpaulin, sa billboard mo, with Kibuloy. Nagigets nyo ba ako, mga minamahal? So, hindi na din talaga malabo kung sa TRICOM na yan, mapatawag tayo pero wag naman sana. 'Di ba? Kasi kahit anong mangyari hanggat nandyan si Rodante Marcoleta, hindi talaga ako dadalo. Hindi ako sisipot dahil baka magaya lang kami dito kay Attorney Enzo. Walang, talagang ginipit 'Di ba? Ginipit, inipit. Talagang literal na namimilipit itong si Congressman Rodante Marcoleta. Masyadong personal yung atake 'Di ba? So dapat wag balat sibuyas, public servant ka dapat given na sana sa iyo na binabatikos ka. Given na yun nababatikusin ka. Dahil in the first place, mga minamahal, tumakbo ka sa ganyang posisyon, pag meron kaming nakita sa iyo, freedom of speech yun. Freedom of the press yun. Ginagamit lang namin yung kalayaan namin sa pamamahayag. So, taxpayer kami nagpapasweldo sa inyo, 'di ba? So, di ba kung kami nagpapasweldo sa inyo, dapat may power din kami. Di ba? Dahil lalo pat ngayon, tumatakbo kang senador. So, nasa amin yung kapangyarihan kung ilalagay ka namin dyan or hindi. So, as a taxpayer and as a voters registered ng bansang Pilipinas na to, alam namin yung rights namin. Alam namin yung power namin. Kaya ka namin ilagay dyan sa posisyon na yan at kaya ka din namin ilaglag. Kasi kami yung nagpapasweldo sa'yo. Kaya kayong mga mamamayang Pilipino, alam ninyo yung rights ninyo. I-boses ninyo yung rights ninyo. Dahil yung mga public servant na yan, tayo yung nagpapasweldo sa kanila. 'Di ba? So,
bilang isang Pilipino na naglalahad lang naman ng kuro-kuro, ng opinion, 'di ba? Patungkol dito sa politika, wag naman sanang balat sibuyas. Kung nakita mo na nag-comment ako patungkol sa billboard mo, that's my opinion. Wala kang karapatang magalit sa akin. Kaya nakakababa sa akin na ako'y papatawarin mo na in the first place, wala naman akong ginawang kasalanan. Talagang, to be exact, mga minamahal na banggit tayo. Oo. Tingnan nyo to parinig ko sa inyo mga minamahal. Anyway, yung naging sagot muna ni Atty. Enzo, tingnan nyo, buti pa si Atty. Enzo Recto talagang may paninindigan, hindi katulad ng ibang mga vloggers, tumakas, no? Si Atty. Enzo, hinarap niya. Hindi naman pala siya member ng komite. O, di wala. Sabi ni Congressman Dan Fernandez, yung nagpipreside kanina, chairman, sabi niya, I'm sorry, pero one who is not a member of any of the 3 committees ng TRICOM cannot cite any of the resource persons in contempt. So, ano yung problema ni Rodante Marcoleta? Bakit ka umattend doon? For what? Diba? I'm just asking. Okay, sige, umattend ka. Pwede kang umattend. Pero bakit ka magpapakontempt? Hindi ka naman miyembro ng TRICOM. Papansin, pa-epal lang ba? Nagpapa-epal ka lang ba para umingay, sumikat ang pangalan mo because of these vloggers? I'm just asking. Nagtatanong lang po. Bakit ka nandoon, nagpapasite and contempt ka, tapos yung tirada mo, napaka-personal na atake? Diba? Personal attack yung ginawa niya kay Atty. Enzo Sasabihin, dapat madisbar ka? Sasabihin mo si Atty. Enzo ng ganyan, nagtuturo yan, magaling na lawyer yan. Alam niyo, malaking tulong sa amin si Atty. Enzo Recto, to be honest. Kasi sa totoo lang, kapag meron kami mga hindi alam, may mga punto na tinuturuan niya kami. Oo, ganito yan. Diba? Tsaka isa siya sa mga bumuboses sa impeachment dito kay Sara Duterte, which is nagkakaisa kami ng opinion doon. Dahil as a taxpayer, ulitin nga namin, diba, may rights kami na tanggalin siya. Dahil unang-una kami nagpapasweldo sa kanya, pero yung pera ng taong bayan na dapat ginagasta din sa bansang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino, na papakinabangan ng mga poorest of the poor ng mga people, diba, binubulsa. So, may karapatan kaming bumoses. Anyway, mga minamahal, malaki yung naging kulong ni Atty. Enzo Recto para sa panibagong unit team. Diba? Kasi dati kakamping yan. Alam nyo naman, mga minamahal, na meron tayong girian dyan. Pero sa totoo lang, diba, itong si Atty. Enzo Recto, siya yung naging way para magkaroon ng panibagong unit team. Diba? O, unit team, yung literal na unit team para sa mga Pilipino. Para sa boses ng mamamayang Pilipino. Alright, continue tayo. Napahiya siya. Napahiya siya. Sabi niya, anybody from among my friends here who would move na masite ako nga sa contempt, ay wala. Walang sumama sa kanya. So, hindi ako na-cite in contempt. Sa totoo, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ko doon, pilit na ako na ang vlog ko, hindi ako nagmumura, hindi ako nambabastos. Kahit sa ang vlog ko, 9,500 naman yung, ang opinion mo ay hindi pwedeng bawalan. Tama. Ako, pinanindigan ko na opinion ko yun. Kaya lang, ang tinitindigan ni Marcoleta, hindi yun opinion. Yun ay paninira sa kanya. Yun ay fake news. Sabi ko, I'm sorry but I cannot apologize. So anong nangyari sa bandang huli? Wala, umalis na si Congressman Marcoleta. Naiwan ako. Actually, 7:20 na ako umalis 7:20 na ako umalis. Hindi ako na-cite in contempt kasi hindi naman pala siya member ng alinang committees. Pahiya, no? Pwede, pero kung may mag-i-sponsor doon na ma-cite ako in contempt, pwede akong ma-cite in contempt. Wala naman. Wala naman. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, may iba na nagsasabi, mahina ka pala, Atty. Enzo. Hindi mo naman pala kayang debatihin si Marcoleta. Hindi yon. Hindi naman talaga ako, bago ako sumipot sa hearing na yon, wala akong intensyon na makipagdebate kanino man. Tama. Anyway, sa madaling sabi, mga minamahal, napanindigan ni Atty. Enzo Recto yung kanyang mga sinabi at hindi siya nagparang
Mag-sorry? Walang ganon. Kaya, raise our flag, mga vloggers. Erase natin. May paninindigan tayo sa lahat ng content na ginagawa natin. No matter what, walang magsosorry. Lahat tayo may paninindigan. Anyway, yun po. So, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.